Pinanindigan po nung dating branch manager ng Land Bank sa Cebu Boulevard, Mandaluyong City na hindi normal na ganitong kalaking volume ng pera, cash, ang wini-withdraw o winidraw ng isang ahensya ng pamahalaan ng Office of the Vice President. Kasi yung lumalabas dito ay 4 na tseke na nagkakahalaga ng 500 milyon, kalahating bilyong piso. 125 million each ang 4 na tseke na halos quarterly ay wini-withdraw ng Office of the Vice President. Pakinggan po natin ang ilang issue pa na mga tanong ni Senador Erwin Tulfo sa testigo. Ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency. Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Mr. Presiding Officer, Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP. Opo. So, hindi lahat dyan may account ang OVP. Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman po mga government agencies po sa Sa Land branch Bank ninyo? po. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaking mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Ayan, malinaw po. Yung question and answer at na-establish nung testigo. Talagang hindi normal yung 125 million cash at hindi lang isang beses, 4 na beses withdraw. Yan ngayon ang hahanapin. Saan napunta yung pera? Okay? So, may mga staff ang Office of the Vice President. Doon nakapangalan kay Acosta yung cheque. May mga tawag mula sa opisina ng Vice President ng advance doon sa manager ng bangko na maghanda ng ganong kalaking pera. 2 days bago daw mag-withdraw, tumatawag na yung Office of the Vice President na kailangan nilang ganong cash. Kaya nakakapag-produce yung bangko. So, kumpirmado po. Na-withdraw yung pera. Pera ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan dito.
Kasi yan ay galing sa National Treasury, na-transfer sa Office of the Vice President, tapos winidraw. Usually, ang mga transaction po sa bangko, bank to bank, o kaya cheque, para specific kung saan gagamitin at kung sino magre-receive. Pero ito kakaiba. Nasa bangko na, winidraw, at ginamit yung pangalan ng Acosta. At yung Acosta nag-withdraw. Inilagay daw sa 3 o 4 na gym bag. Ay, yung gym bag, malalaki yun eh. Eh tama lang, kasi 125 million. Eh, sabi nila ang 1 million daw, 1 kilo. O edi, kung 125, o di 125 kilos. Tama naman siguro, kasi yung dun sa 3 hanggang 4 na gym bag. Yung gym bag po, malalaki yun eh. Yun daw pinaglagyan ng pera. Ngayon, 4 na beses ginawa yan. At quarterly halos. Una, December 20 ng 2022. Yun ang na-establish. Tindi, ano? Ang lakas ng loob nilang mag-withdraw ng pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Tapos hindi malaman kung saan ginamit. Ang alam ko po, at yan ay alam na nakakarami, basta pera ng bayan, galing sa bangko, nasa bangko yan, cheque ang nirelease yan, bihirang-bihira yung cash. Kung magbibiro man ng cash, maliit lang. Bawal nga yan sa anti-money laundering law. Bawal nga yan sa batas yung mag-withdraw ng ganyang kalaking amount. Kasi pagka ganyang kalaki yung wini-withdraw sa bangko, magbabagsak ang bangko. Di ba? Dahil ang mga bangko naman, hindi na naghahawak ng ganyang kalaking pera. Araw-araw. Maniwala kayo. Kaya nga, laging mayroong mga armor band na umiikot-ikot kung saan sa mga bangko, government, pribadong bangko. Kasi nga yung pera kinukuha yan, tinatabi. Hindi yan nakatenga sa mga branches lang kung saan. Pero yung Office of the Vice President, pag nangailangan ng ganong kalaking pondo, na ipoproduce ng Land Bank, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Yan ang tanong. Ganon siyang kalakas sa bangko. Tapos ganon silang katinding mag-withdraw ng pera ng bayan. Tapos hindi nga humalina kung saan napunta. Yan yung graft in corruption sa Article 1. Confidential fund. Sa impeachment against Vice President ng bansa. Maraming sasabit po dito. Ang tanong lagi, saan ninyo dinala ang pera ng taong bayan? Kalahating billion yan. 500 billion na million po yung pinag-uusapan. 500 million. Kasi 125 times 4, ay di ba 500 million? Kalahating billion piso. Noong mga panahon yun, winidraw at nawala na lang, hindi malaman. Tapos ngayon, yan nga po, naging ebidensya. Nasa Article 1 na po tayo sa impeachment court. Yan yung confidential fund. Marami yung testigo at dokumentong lalabas yan. Maraming mga dapat sumagot yan. Lahat ng mga nabanggit na pangalan sa Office of the Vice President dapat magpaliwanag. Bakit sila ang lakas ng loob na kumuha ng ganyan? Sino nag-utos sa kanila? Utos ba yan ng Vice President? May kinalaman ba yan ng Vice President? Aba, hindi naman pwedeng hindi gumalaw yung mga yan. Hindi naman pwedeng gagalaw yung mga yan kung walang approval sa Presidente, sa Vice President. Kasi Office of the Vice President, yung head ng opisina, yun ang nasusunod. Base sa mga instruction na kanya ibinibigay doon sa mga tao niya. Hindi mag-withdraw ang pangkaraniwang opisyal at tauhan ng ganong kalaki kung walang approval yan. Ang lupit ninyo, lakas ng loob nyo. Please like and share, subscribe and follow.